Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:11 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radio Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang apektuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Was. Martes, Agosto 4, tuig 2026. Inang inyo tag balita, Joseph Paul Nobleza Tarosa. Kagkaroon sa mga pangulong dinalan. Headline. Amia Village leaders seryo nagtipon sa Pontevedra kapis mga makinarya para sa pangumagin panagtag sang DA. Headline. 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 PRO6 nakakumpiska sa masobra 31 milyones nga balor sang kagamitan sa illegal nga pagpangisda. Headline. DSWD Field Office naka-disburse na sa masobra 360 million nga cash assistance sa mga benepisyaryo sang uplift sa Group 1 kag 2. Headline. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagtipon sa Pontevedra Capiz ang mga village leaders ng AMIA program sa Western Visayas sagod pabaskugon ang ilapag panguma pinagi sa benchmarking dialogue kag project turnover. Ang mga tagapasakop nagbayluhanay sa mga best practices kag strategiya agud mapabaskog ang partnership nga magabulig sa mga komunidad nga maka-adapt sa climate change. Kadungan sini ang Department of Agriculture nagpanagtag sa mga critical machinery sa mga AMIA Village Farmers Association kang isang 2.6 million nga hauling truck para sa mga taga-binuhusan, 1.8 million nga delivery van para sa Numancia kag 235,000 pesos nga cultivator para sa Kalaan. May ginhatag man nga water conservation kag crop protection support, partikular sa rainwater harvesting units sa mga taga-Banga kag Batan samtang nagbaton man sang mesh nets ang binuhusan kag Numancia. Inagurahan man ang 2-story AMIA Training Center sa binuhusan nga ginpunduhan sang 1 million sa AMIA program kag 1.5 million sa Pontevedra Municipal Government. Ginpabutyag ni Department of Agriculture Climate Resilient Agriculture Office Director Agnes Catherine Miranda nga mas dakong epekto sa mga nasyonal nga programa kung suportahan sa mga lokal nga panguluang pribadong sektor kag iban pa nga mga partners. Samtang ginpag ni DA Western Visayas Regional Technical Director Zarlina Cuello nga ang mabasko nga suporta sang Capiz Provincial Government nakabulig sa pag-uswag sang rural development lakip ang produksyon kita sa mga mangunguma kag infrastruktura. Sa piyakabayang gin turnover ni Capiz Governor Fred Neil Castro ang sa rice mill nga balor sang 200,000 para sa mga mangunguma sang binuhusan. Ang proyekto nagtuman sa unang pasalig sang gobernador nga mabuligan ang mga mangunguma sa pagproseso sang pigmented rice. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabas ng 31.44 million pesos nga balor sa masakayan, fishing gear, kag iban pang kagamitan nga gingamit sa illegal nga pagpangisda na kumpiska sang Police Regional Office 6 sa ginpatigang nga anti-illegal fishing operations sa Hulyo 2026. Sa kabug-usan nga mga operasyon, 378 ka individual
ang nadakpan. Nangunang Iloilo Police Provincial Office sa kadamuon sa mga nadakpan nga naglabot sa 141 kag nanguna man sa may pinakadako nga balor sa mga nakumpiska nga kagamitan nga naglabot sa 18 milyones pesos. Suna kay PRO6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanyo, ang resulta sa operasyon nagapakita sang masangkat nga pagpatuman sa mga lahi kapag proteksyon sa marine resources ng riyon. Ginpanawagan man ni Tuanyo ang publiko, labi na mga mangisda, coastal barangays, kag mga lokal nga pangulan nga buligan ng kapulisan para sa pag-report sa mga illegal nga aktibidad sa kadagatan na good mas mapabakod pa ang paghatag proteksyon sa marine resources sa Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DSW Field Office nakadisburse na sa masobra 360 million nga cash assistance sa mga beneficiary sa uplift sa Group 1 kag 2. Detalye sa balita, Marian Grace Serenity. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Radyo Pilipinas. Headline. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naglabot na sa masobra 360 million pesos nga cash assistance ang na-disburse sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa mga benepisyaryo sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o kon uplift sa Grupo 1 kag 2 sa rehiyon. Ginpahayag ni DSWD6 Regional Director Joselito Estember nga padayon pa ang pagpanagtag sa Regional Office ng cash assistance sa idalom sang programa. Sa masobra 360 million pesos nga na-disburse, nakadisburse ang Regional Office sa masobra 137,000 nga benepisyado sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4-piece, kag masobra sa 8,700 nga benepisyaryo naman sa Walang Gutom Program nga pareho na lakip sa Group 1. Sa Group 2 naman, nakadisburse na ang Regional Office sa masobra 34,000 nga benepisyaryo. Sa idalom sang uplift program, nalakip sa Group 1 ang mga benepisyaryo sang 4-piece kag Walang Gutom kung sa diin makabaton sila sang one-time 2,000 pesos. Sunod naman sa Group 2 ang mga maimol kag NIPUR nga nalakip sa Community-Based Monitoring System kon CBMS kung sa diin makabaton sila sang 2,000 pesos humalin Hulyo to Disyembre sini nga tuig. Kabahin man sa programa ang mga mamumugon nga yara sa 20,000 pesos kag manubo ang SSS Monthly Salary Credit kag nalakip man sa 2024 CBMS kung sa diin makabaton man sila sang cash assistance humalin Hulyo tugtog Disyembre. Gani, napangabahin namon sa amon ng mga benepisyaryo na magparehistro na sa e-GoPage kag maghimo sang bank account o kon e-wallet antes magkadto sa payout site agud madasig ang proseso. Pagdayon na ang pagpanuwa sa DSWD sa pagkasiguro nga ang uplift assistance makalambot sa tanan ng mga kwalipikado nga pamilya paagi sa pinakamadasig kag pinaka-epektibo nga pamaagi. Nabatian ang kabahin sang pahayag ni R.D. Estember. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. AI Solutions, masundayag sa AI Fest 2026 sa Iloilo City. Detalye sa balita, Hope. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hindi lang photo generation o kung pagsabat sa mga pamangkot ang sarang mahimo sang artificial intelligence o kung AI. Ini ang ginpakita sa AI Fest 2026 sa Iloilo City kung sa diin gin-display ang lain-lain nga mga AI-powered technologies nga sarang magamit sa disaster management, edukasyon, turismo, agrikultura, negosyo, kag iban pa nga sektor. Katuyuan sa Department of Science and Technology Western Visayas nga palaparon pa ang ihibalo sang publiko sa responsable nga paggamit sang artificial intelligence kag ihanda ang pungsod sa madasig nga pag-uswag sang teknolohiya. Halin sa 4 ka sub-events ang nagligad nga tuig, naglabot sa siyam ang mga aktibidad sa AI Fest 2026. May mga kompetisyon, komperensya kag exhibit kag gintampungan sa mga estudyante, researchers, innovators, tech experts kag government officials halin sa lain-lain nga rehiyon sa pungsod. Magalawig tubtob August 5 ang AI Fest sa Iloilo Convention Center nga may tema Building an AI-Ready Future Together. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Third Bacolod Film Festival ginlunsar na Bacolod non-filmmakers ginaagda sa pagbasa sang pelikula. Detalye sang balita, JP. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Opisyal na nga gilunsar ang 3rd Bacolod Film Festival. Sunod kay Bacolod City Councilor M. Ang nga tagsulat sang ordinansa nga nagtukod sang film festival ang aktibidad nagaserbe nga platform sa mga filmmakers
para mapasundayag ang ilang mga abilidad. Ang karong nga Tuiga Festival ang may tema nga pag-angot, Celebrating Heritage, Shaping Our Future. Kag nag-highlight sa papel sa pelikula sa pagpasanyog sang kultura sang Bacolod, samtang ginaiganyo ang bag-o nga pamaagi sang pagsaysang sa istorya. Giningganyo naman ni Festival Director Tanya Lopez ang mga Bacolodon filmmakers nga magsumite tungtong Agosto 21 sang original live-action films nga magapakita sang pananublion sang Bacolod. Ang mga entry kinahanglan maglakip sang 3 tungtong 5 ka panublion sang Bacolod, lakip na ang mga katawhan, komunidad, makasaysayang nga mga lugar, tradisyon, kapistahan, kultura sa pagkaon, kag iban pa nga mga bahandi sang syudad. Magapili naman ang mga organizers ang 80 ka finalists nga makabaton sang tig 100,000 pesos nga production grant agud masuportahan ang paghimo kag pagkumpleto sang ila pelikula. Ang mga napili nga filmmakers maagi man sa script consultation, workshop kag production mentoring nga iga-organisa sang festival. Ang mga mapili nga filmmakers mag-agi man sa script consultation, workshop kag production mentoring nga iga-organisa sang festival. Bukas ang kompetisyon para sa mga filmmaker nga ang direktor kaupod ang hindi magdubos sa katunga sang ila creative production kag technical team, mga rehistrado nga botante kag residente sa Bacolod City. Ang kadamaan sang filming location dapat yara sa sulod sa Bacolod City agud mapakita ang kultura, komunidad kag panublion sang syudad. Gipahibalo naman ni Mayor Greg Asataya nga ang Bacolod Film Festival pagasundan sang simultaneous launching sa mga aktibidad sang Metro Manila Film Festival sagwa sang Metro Manila. Ang Bacolod City amo ang manginhost sang MMFF Parade kag Roadshow sa Disyembre 11, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. For Link sa Bacolod, ginpaidalom sa rollout training sa Enhanced Facility Development Session. Detalye sang balita, Marian Grace Erenieta. Gimpaidalom sa isa ka adlaw nga rollout training sa Enhanced Family Development Session o kon FDS implementation ang City Link sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4P sa Bacolod City. Pinaagi sa aktibidad na tuluan ang mga City Link sa pag-ukag update niya ihibalo, facilitation skills kag mga estratehiya sa pagpatuman nga kinahanglan agud epektibo nga mapadayon ang enhanced FDS. Ginpatpot man sa training ang standardized nga pamaagi sa pagpatuman sang FDS agud masiguro ang consistency, kalidad kag makahulugan nga pagtuon para sa mga benepisyaryo sang 4Ps. Ang rollout kabahin sa paday nga pagpanikasog sang DSWD-NIR nga pabasgo ng kapasidad sang frontline implementers kag pakamaayuhon ang pagdulong sang FDS sa bug-os nga rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nadakpan sa kapulisan ang number 6 regional level most wanted person kag number 1 municipal level most wanted person sa ginpatikan nga manhunt operation sa Barangay Funda, Dalipe, San Jose, Antique. Ginkilala ang sospek nga si alias Jan, 24 anyos, kag residente sa Barangay Bariri, San Jose, Antique. Ginaresto ang sospek para sa warrant of arrest bungod sa kasong rape sa idalom sang Article 266-A, Paragraph 1A kag Article 266-B sang Revised Penal Code. Ang operasyon ginpangunahan sa San Jose Municipal Police Station kaupod ng Provincial Intelligence Unit sang Antique PPO kay Provincial Intelligence Team Antique sang Regional Intelligence Unit 6. Suno kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo paday ng kampanya sang kapulisan batok sa mga wanted person labi na ang nagapangatubang sang mabugat nga kaso ugod matagaan hustisya ang ila mga nabiktima. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Basta naton nga balita, clean-up drive kag tree planting activity ginlunsar sa mga 4Ps beneficiaries sa Nueva Valencia, Guimaras. Detalye sa balita, Marian Grace Erenieta. Naghiwas ang launching isang clean-up drive kag tree planting activity ang 49 ka-aktibo nga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa Barangay Cabalagnan, Nueva Valencia, Guimaras. Tinutuyo sang aktibidad nga i-promote ang katinlo sa komunidad. Nagamarka man ang aktibidad sang commitment sa mga benepisyaryo sa pagpadayon sa mga inisyatibo para sa komunidad, pinaagi sa pagpatigayon sang clean-up drive kag pagtanom sang isa ka puno sang saging sa katapusan nga Biyernes sang kada bulan.
Magluwas sa 4-piece beneficiaries, nag-upol man sa aktibidad ang mga barangay officials ng Barangay Kabalagnan, Guimaras, Breton, MPC, kag-assign 4-piece municipal link. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Coco Bazaar Trade Fair 2026, siwaton sa Capiz. Detalye sa balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hiwaton sa Agosto 10 Tugtog 16 sa Rojas City, Capiz ang Coco Bazaar Trade Fair 2026. Ang aktibidad na ipahamtang sa Robinson's Place, Rojas, madapasundayag sa mapagbag-o kapag-on ka mga potensyal sa industriya sa lubi. Sa trade fair, mahimo makabakal ang publiko sa mga premium coconut-based products sa mga locally crafted goods sa mga MSMEs, coconut farmers kag mga processors. Gidaagda sa Department of Trade and Industry kon DTI, Department of Agriculture kon DA, kag Philippine Coconut Authority kon PCA ang publiko nga magbisita sa bazar kag ipakita ang suporta sa coconut industry sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hardas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dollar Region 6, may bago ng Assistant Regional Director. Detalye sang balita, Marian Grace. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. May bag-o na nga Assistant Regional Director ang Department of Labor and Employment o Dollar Region 6. Pagkatalusan ni OIC Assistant Regional Director Jerry Beres, si outgoing Assistant Regional Director Melissa Navarra. Sining karon lang ang naghiwas ng ceremonial turnover sang Key of Responsibility si Navarra kay incoming Beres sa Dollar 6 compound. Matapos ang 35 katuig nga pagpangalagad sa Dollar Region 6, paghahalinoon si Navarra sa Negros Island Region. Nagtambong man sa programa si Dollar 6 Regional Director Attorney Sixto Rodriguez Jr. kag mga empleyado sang Dollar Regional Office 6. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa boto nga 20-0-0, gin-aprobahan sa Senado ang ginaduso nga Magna Carta sa Barangay Health Workers kung Senate Bill 1905 sa ikatatlo kag katapusan nga pagbasa. Suno kay Senate Committee on Health Chairperson Senator Risa Hontiveros, ginakilala sang tikang ang importante nga papel sa mga barangay health workers bilang primary health service providers sa mga komunidad kag bilang partner sa implementasyon sang universal healthcare. Inatayan pagtamod ni Hontiveros nga madugay na ginahulat sa mga BHW ang lehislasyon nga magkatag sa ila sang mas maayong suporta kag seguridad sa trabaho sa idalom sa tikang ang mga BHW ang makabaton sang bulanan nga volunteer benefit nga hindi maglubo sa 3,000 transportation allowance o kon reimbursement hazard pay kag annual cash gift. Mahimo man sila matagan sang subsistence allowance kag 10,000 pesos nga loyalty incentive sa tion nga maglabot na sa 15 ka tuig nga serbisyo. Ginalakipan man sini ang coverage sa siguro libre nga legal nga bulig, mga oportunidad sa scholarship kag eligibility sa serbisyo sibil para sa mga BHW. Ang proposal nagatukod man sa isa ka matag nga sistema para sa pagparehistro, sertifikasyon kapag hana sa mga nakabase sa ikasarang sa mga BHW subong man ang isa ka National BHW Information System agud mapauswag ang pagplado kag pag-deploy sa mga health workers. Ginapabaskog sini ang representasyon sa mga ginakilala nga asosasyon sa BHW sa mga local health board samtang ginadumilian ang diskriminasyon kag pamulitika batok sa mga barangay health workers. Ginabalay man sini ang liability sa sinuman nga opisyal o kung empleyado sa gobyerno nga hungod nga nagabalabag o kung nagapatumbaya sa pagpatuman sa kasuguan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Labaw pa sa Galingawan, DOST ginkilalang gaming kag esports bilang innovation driver. Detalye sang balita, Hope. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa pagbukas ng AI Game On sa Artificial Intelligence Fest 2026 sa Iloilo City, ginhingyo ni Department of Science and Technology Secretary Dr. Renato Solidum Jr. ang publiko nga bag-uhon na ang panulok sa esports nga ang paghampang sa cellphone kag computer o siklang sang oras. Sunod sa DOST Secretary, hindi na lang kalingawan ang gaming sa subong, kundi isa ka multi-billion-dollar industry nga nagahatag trabaho, nagaduso sang inobasyon kag nagabukas ang oportunidad sa negosyo. Pahayag sang Tiglikom, ang kada hampang nagakinahanglan sa mga programmer
artist, designer, engineer, marketer, data analyst, kag iban pa nga profesional. Ginhatagan emphasis ni Solidum nga dako ang potensyal sang e-sport market sang Pilipinas. Sa speech sang Secretary ginsiling sini, nayara sa kapin 43 million ang gamers sa pungsod, samtang ginbanta sa 1.47 billion pesos ang e-sport market sang Pilipinas sang 2024. Kag ginalauman nga magauswag pa tubtob sa 5.5 billion pesos sa 2032. Ang AI Game On, isa sa mga sub-events ng AI Fest 2026 nga ginhiwat karon sa Iloilo Convention Center. Katuyuan sa aktibidad nga makahuman sa mga hampang nga ginagamitan sang AI sa diin ang tema nakasentro sa pagpangapin sang kultura. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. LGU Pasay City nag-launch sa Mr. Shah campaign. Detalye sa balita, Marian Grace. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naghiwat sang launching ang Pasay City Government pinaagi sa Pasay City Primary Healthcare Facility sang Ligtas Digdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity Campaign. Giniwat ang MRSAA launching sa Barangay Poblasyon Ilawod Gym sa pagpanguna ng Mayor Stephen Palmares, Vice Mayor Elizar Chavez kag City Councilor Jomi Palmares nga amo man chairperson sa Committee on Health. Ginhatagan importansya ni Dr. Phoebe Palomo, City Health Officer, nga ang bakuna pamaagi agud maproteksyonan ang kabataan batok sa tipdas o kon measles kag makaiha o kon rubella. Yara man sa kiwatan sa Glenice Joy Dariada sa Department of Health Human Resource for Health, Dr. Claire Marie Alarba, Dr. Tuda Barrio, Barangay Captain Nilo De Leon sa Barangay Poblasyon Ilawod, Dr. Wilma Soribrico, Medical Officer 3 sa Schools Division Office of Pasay City, kag Jason Ray Parman, Officer in Charge o kon Chapter Administrator. Nagperma mo sa Pledge of Commitment bilang suporta sa kampanya ang lokal nga mga opisyal kag partners. Target nga mabakunahan ang kabataan nga 6 to 59 months sa paggahiwaton nga MRSIA. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga storybooks para sa kabaran na tala na ipanagtag sa public libraries kag Early Childhood Care and Development Center sa syudad sang Iloilo. Detalye sa balita, General. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ngayong pangunahan Iloilo City Mayor sa Trenya sa storytelling activity kaupo ng mga kabataan sa Talatapan Child Development Center sa Plaza Libertad, Kadungan sa Gintapigayon nga turnover sa 3,300 ka mga storybooks gikan sa Jollibee sa Iloilo City Government. Ang mga storybook na tala na ipanagtag sa 2 kagatos ka mga Early Childhood Care and Development Center sa mga kabaranggayan, lakip na mga public library sa syudad sang Iloilo. Lakip sa mga koleksyon sang storybook amo ang Bola ng Katotohanan, ang Hari ng Palaruan, ang Pinakamasayang Pista, at ang naghihitay na homework na nagatudlo sa maayong pamatasan sa mga kabataan. Upod sa mga alkalde sa programa, Sanday Pierre Jefferson Go kag Rochelle Imboltura, tinglawas ang Gautan Foods Corporation, Councilor Miguel Treñas, School Administrator Mati Treñas, kag mga child development workers upod sa pila ka mga ginikanan. Para sa Bagong Pilipinas, Gino Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Inabot sa kapin 50 milyones pesos nga balor sa illegal nga droga na kumpiska sa Police Regional Office 6 sa ginlansar nga anti-illegal drug operations sa bugos nga Western Visayas ang bulan sang Hulyo. Base sa records ng PRO6, nakapatigan ng kapulisan sa 146 anti-drug operations sa Hulyo 1 tubtob 31 na nagresulta sa pag-aresto sa 183 drug suspects, lakip ang 63 high-value individuals ug 120 street-level individuals. Sa kabugusan, 7.3 kilos ang shabu kag marijuana nga nagabalor sang 49.79 million ang nakumpiska. Pinakadako nga nakumpiska ang record sang IPPO o kon Iloilo Police Provincial Office nga nakakumpiska sang 2.7 kilos ang shabu kag marijuana. Suno kay PRO6 Director Randolph Tuanyo, para nga pasangkaron sa kapulisan ang intelligence-driven operations sagud mabungkag ang mga drug network kag maprotektahan ang mga komunidad sa Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DepEd 6 nagiwat sa active shooter incident CIMEX bilang kabahin sa pagpabaskog sa emergency preparedness. Detalye sa balita, Marian Grace. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Naghiwat ang Department of Education Region 6 ang orientation sa Active Shooter Incident Awareness Response kag Simulation Exercise o CIMEX sa Regional Office 6 Compound sa Duran Street, Iloilo City. Ang aktibidad nagatuloy nga pabasgon pa ang workplace preparedness kag ang kapasidad sang personnel sa pagresponde sa security-related emergencies. Gimbatuman ang aktibidad pinaagi sa Education Support Services Division, Disaster Risk Reduction and Management Unit sa idalom sang Eco Champions Program Pillar 3 sa Disaster Resilience. Nag-umpisa ang aktibidad sa isa ka orientasyon sa Active Shooter Incident Awareness kung sa di naghatag ini sang dugang nga ihibalo sa mga partisipante na tungkol sa emergency response procedures, communication protocols, lockdown measures, evaluation processes, incident command systems ug accountability mechanisms. Ginsunan ini sang CIMEX sa gudi ipakita kag i-apply ang insakto nga protective action sa isa ka emergency scenario. Nagpractice man ang mga partisipante sang run, hide, fight strategy, lockdown kag evacuation procedures kag accountability processes nga gindisenyo agud siguraduhon ang kaluwasan kag seguridad sa mga empleyado sa tion sang kritikal nga insidente. Nagupon man sa CIMEX ang SWAT kag Explosive Ordnance Disposal o EOD teams. Samtang naghiwat man sang after-action review ang mga partisipante kag partner agencies para evaluate ang aktibidad, tumuran ang best practices kag istoryahan ang mga bagay agud mapabasog pa ang existing emergency preparedness kag response mechanisms. Para sa Bagong Pilipinas, man Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa iban pa naton nga balita, pagsunod sang fleet management system, liwat nga ginpahanumdum sang LTO sa mga transport cooperatives. Detalye sang balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Liwat ang pahanumdum ni Land Transportation Office 6 Regional Director Attorney Gadioso Los Pando II ang mga transport cooperative sa Western Visayas na mag-comply sa fleet management system sa ilalom sa Public Transport Modernization Program. Kasunod sa pag-viral sa social media sa litrato sa overloaded nga traditional jeepney sa diin makabig peligroso para sa mga pasahero, ginpasalamatan ni Director Hiduspan ang pagpalabot sang report sa ila opisina sa diin iniila gilayo na ginaktuhan. Kasunod sang insidente, ginapanaugan sang LTO 6 Intelligence and Investigation Unit sang show cause order ang operator sang jeep na nagabiyahe Inca, Lambunaw, Iloilo nga ruta. Kabahin sa administrative investigation na papanaog man ng LTO 6 ang 90-day preventive suspension sa lisensya sang jeepney driver. Santo sa investigasyon, nakuhaan sang video ang jeep halin sa Pavia People's Terminal Ongka, Pavia, Iloilo na kargado sang pasahero padulong sa Inca, Lambunaw. Natutuban man sang ahensya sa dugang pagpangusisa nga wala sang conductor's license ang konduktor. Sakop sang sections 32 kag 51 sang Republic Act No. 4136 o Land Transportation and Traffic Code nga nagadumili sa pagkarga sang sobra nga pasahero sa atop kag kilid sang salakyan, bangod peligroso ini sa mga pasahero. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagubos ang 36.12% ang focus crime sa bugos nga pungsod sang bulan sang Hulyo kung ipangit sa pareho nga bulan sang nagligad nga tuig. So kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. nagnubong numero sa mga insidente halin sa 3,458 sang Hulyo sang nagligad nga tuig tubtob sa 2,209 ka kaso subo nga tuig. Ang focus crimes ngalakip sang murder, homicide, physical injury, pagpanglugos, pagpangawat sang salakyan, kag pagpangawat sang motorsiklo. Ang tanan nga kategorya sang focus crimes naka-record sang pagnubo. Pinakadako nga pagnubo ang kaso sang rape, sundan sang pagpangawat sang salakyan, kag pagpangawat sang motorsiklo. Ginpayag ni Nartates nga ang pagnubo sang kaso nagaserbi nga pamatuod sang paday nga pagbinuligay sang kapulisan, komunidad, kag iban pa nga ahensya sang gobyerno sa pagtapna sang krimen. Samtang ginreport man sang PNP ang pagpatigan sang 5,526 ka anti-drug operation sang Hulyo nga nagresulta sa pagkadakop sang 6,368 ka mga individual kag pagkakumpiskar sang illegal nga droga nagbalor sa masobra 387 milyones pesos. Dugang pa 8,199 ka mga wanted persons kag 656 ka mga individual ang nadakpan sa tion sang 2,927 ka operasyon nga nagpunteriya sa pag-smuggle kag iban pa nga mga paglapa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginmanduan ni Energy Secretary Sharon Garin
ang National Electrification Administration nga magtukod sang task force nga dedikado sa pagpauswag sang serbisyo sang tagsa ka electric cooperative tuyo sini nga mapauswag pa ang supply sang kuryente sa bugos nga pungsod. Sa isa ka Zoom press conference ginpahayag niya nga ginsugo niyang ahensya nga maghimo sang bag-o nga task force sa pagbantay sa mga pagtinguha sa pagpabakod sa mga serbisyo nga ginahatag sa mga kooperatiba sang kuryente sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod. Gindugang pa ni Secretary Garin nga tuyo man sang task force nga usi sa na nagakaangay kag patas nga balayran sang kuryente para sa tagsa ka electric cooperative. Nagalaom siya nga madinalagon nga matuman sang task force ang mandato ug labi pa nga mapaayon serbisyo nga ginahatag sa mga electric cooperative sang pungsod. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginahingyo ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. ang mga katapos ang pungsod sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN nga kabigon ang 2016 Arbitral Award nga nagapabor sa Pilipinas hindi labang bilang ang isa ka nagaisahanon nga kadalagan kundi bilang isa ka kausa nga makabenepisyo sa bugos nga riyon. Ginhimo ini nga pahayag ni Secretary Teodoro samtang nagatambong sa ika-37 nga United States Pacific Command International Military Law and Operation Security Engagement Conference sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ini isa katuigan nga pagtililipon sang mga opisyales ng depensa, mga leaders sa militar, kag mga stakeholders sa riyon lakip ng ASEAN Secretary General. Kinta pagtamod sang opisyal nga ang geograpiko nga posisyon sa Pilipinas nagabukas sa ASEAN sa estratehiko nga kantanan sa Pasipiko nga nagahimo sang integridad sa teritoryo kang mga kinamataraw sa kadagatan nga importante para sa mga pungsod nga katapos. Sinigin siling niya nga ang Pilipinas pinasahi nga nahamtang sa tunga sa South China Sea kag Pacific Ocean gani naangot ini sa ASEAN kag Estados Unidos. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Housing beneficiary sa Batad nagapatubo na sang ulutanon sa ila backyard garden. Detalye sang balita, Hope Torres. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagapatubo na sang ila mga ulutanon ng mga housing beneficiary sa barangay Nangka, Batad, pinaagi sa Garden Livelihood Project sang Iloilo Provincial Agriculture Office. Kadungan sini ang mga pumuluyo sa Purok Resilience Village ang ginhana sa container gardening sa diin nakakuha sila sa mga praktikal nga ihibalo sa backyard gardening sa piyak sang limitado nga espasyo. Ang backyard garden program kabahin sa mga livelihood intervention sang probinsya sang Iloilo sa idalom sang Purok Resilience Program na nagahandom sang mga self-reliant na mga panimalay pinaagi sa pagduso sang food security. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, las 4:42 sa hapon. Kaumento manatipon nga balita sa PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Martes, Agosto 4, tuwing 2026 para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas.